I'm going somewhere. Uwi na tayo. Uwi na tayo guys. So, nandito na po tayo sa stoplight sa Shingo kung sa Japanese. So, this is driving 101 in Japan. So on my way home, parang against the earth tayo dyan. Stoplight, hindi boring, kain tayo. Cashew nuts. Ang driving dito sa Japan guys, hindi mahirap kasi lahat nag-aral talaga at saka hindi basta-basta makakuha ng lisensya na may fixer. Walang fixer po dito. Kailangan ipasa yung written, isang 50 at isang 100. So kung mag-school ka dito ng
mag-aaral ka dito ng driving, ano siya, 3 months po ang schooling dito. Tapos in 3 months ang magiging bayad mo dyan, pwede mo bayaran ng cash na 30 na lapad. So ibig sabihin kung sa peso nasa mga 150k. So kaya hindi talaga basta-basta kumuha ng lisensya dito. And aside from sa 150 na babayaran mo, magbabayad ka din po pag nag-take ka ng exam sa 50, magbayad ka, and then para sa 100 another bayad na naman yun. At ang napakasakit pag hindi mo siya naipasa yung written exam or yung actual. Ang written exam dito guys, pag nagda-drive ka, doon na po sa tinatawag nilang MINQ Center or yung parang LTO sa atin. So, doon ka mag-e-exam ng written. Pagkatapos mong ipasa yung actual sa school, saka ka kukuha ng written. So, first, pagka-enroll mo, kukuha ka ng mag-theory ka para ipasa mo yung 50 items. So pag natapos mo yung theory na ilang module, isi-send ka nila for written exam sa 50. Pag naipasa mo yung 50, saka ka babalik sa school na naman para mag-theory ka uli for phase 2. Magiging mag-aaral ka uli, tapos mag-actual test ka doon sa school. After mong mag-actual test sa school, pag naipasa mo, saka ka na naman nila bigyan ng certification para kumuha ka na naman ng written exam. So kailangan ipasa yun, dalawang actual. Yung first na actual, yung doon ka sa loob ng school, saka ka mag-exam ng 50, at saka second actual mo is yung sa labas na, din ka sa real road, sa road ka na talaga na may mga traffic na, may mga makasalubong ka na, yung mga ganyan. So kailangan mo ipasa yun. Pagkatapos nun, sabi ko nga, pag naipasa mo, saka ka makukuha ng 100 items. So may nakikilala din ako guys na nag-fail sila doon sa actual before sila mag-take ng written exam sa 50, at saka sa actual na before mag-take ng 100. Mayroon ako nakikilala dyan. At ang masakit doon, pag nag-retake ka nun, hindi kasama sa bayad yun nung binayaran mo na 150k. So additional bayad yun. At saka pag hindi mo din naipasa yung mga written exam, every exam mo magbabayad ka. Yung iba dito, pinabot sila ng 10 takes, 8 takes. Bihira dito ang pumasa ng 1 take. So ako naman, sinuwerte lang, at saka pinag-aralan ko talaga, nag-aral talaga ako. School bukol pa talaga. Kasi kung hindi, bumagsak din ako. So, sa awa naman ng Diyos, hindi naman sa pagmamayabang, yung 50 ko, take 1 lang po. Kaya nagulat yung aking teacher, kasi ang teacher dito, pag nag-aral ka ng driving, is mga Nihongo. Wala pong English teacher. So, kahit na yung mag-theory kayo sa loob ng room, ang medium of instruction po nila is Nihongo. Wala pong English. Meron lang pong English na libro. So, pag nagle-lesson, ang ginawa ko, pag nagle-lesson, doon ako nakatingin sa English book. Sinusundan ko yung mga sinasabi. Binabasa ko na lang doon sa English book.
So sa awa ng Diyos, nakapasa ako. Pero ang takot ko guys, nung every time na mag-actual kami, nasa loob na talaga sa sasakyan. Kasi yung teacher talaga hindi marunong mag-English. So hirap na hirap po ako. Kaya ilang beses din akong meron na isang teacher doon na medyo bata pa na nagalit talaga siya kasi hindi kami nagkaintindihan. Meron din isang babae na hindi kami nagkaintindihan kahit na stop, hindi ko alam. Sus Maria Joseph. So ang stop sa Nihongo is tumite. So tumite yung aking teacher. Hindi ko man alam kung ano yung tumite. So ayan. Pero ang ginagawa ko, sinasabi ko agad sa teacher bago ako sasampa doon sa sasakyan, lalo pa yung first time kong ma-meet yung teacher sa loob na sasakyan, sinasabi ko talaga, I know only of a few Nihongo language. So kung sa Japanese, sinasabi kong gomenasai sensei, Nihongo mocho to dake. So yan po ang ibig sabihin ng I only knew of a few little word of Japanese language. So kaya tumatawa sila. At nung pumasa ako first take lang po ng aking written exam, dumilat yung mata ng aking teacher kasi naipasa ko daw yung exam ko na first take lang kasi karamihan talaga doon nakailang beses silang mag-take bago sila pumasa. So ang iba halos gumib up na kasi yun nga, magastos at saka malayo, lalo pag dito ka sa amin galing, magti-train ka pa tapos hindi mo maipasa yung exam, babalik ka doon magmula sa train station. Kung wala kang sasakyan, mag-train ka lang, maglalakad ka ng 10 to 15 minutes. So kung balikan yun, di 30 minutes, di ba? Tapos hindi mo maipasa. Kaya yung iba, may kausap ako at may kaibigan ako na muntik na siyang gumiba. So yun po, napakahirap po ng driving dito sa Japan. Pero pag once na nag-drive ka po, napaka-safe naman sa daan. Bihira ang nagka-aksidente, although meron naman talagang aksidente kasi hindi mo naman talaga maiwasan yan. Pero bihira kasi lahat nga nakapag-exam, nakapag-aral, may training na napaka-thorough talaga ng training. So yun po ang advantage pag talagang dito ka sa ibang bansa kumuha ng driver's license. Kasi nung nasa Canada din ako, ganun din sila ka-strict. So dito sa Japan, pag may driver's license ka sa Pilipinas, hindi nila tinatanggap dito. Kailangan mo talagang mag-aral kasi iba yung driving sa Philippines. At ako kasi yung lisensya ko nung pumunta ako dito, may Canadian license ako, pero hindi naman talaga ako nagde-drive doon sa Canada. Meron lang ako lisensya, nakapag lesson ako doon, pero saglit lang. Nirenew yung aking license, kaya may license ako, pero hindi ako nakapag-road test. Dito na lang ako sa Japan nakapag-road test. Pero sana kung nag-drive na talaga ako doon sa Japan, pagdating dito, credited nila dito na ang driving sa Japan kasi almost similar kasi yung rules ng driving ng Canada at saka Japan. Pero pag US license ka, hindi nila tinatanggap. Kailangan mo talaga mag-aral talaga at kumuha ng kanilang exam. So yan po ang aking na-share sa aking driving experience at saka schooling dito sa Japan. So ngayon, na po ako, magti 3 years na po ako nagda-drive dito sa Japan. So sa awa naman ng Diyos, okay naman at saka napaka malaking bagay kasi mahirap kasi dito sa amin kung wala kang sasakyan kasi ang sasakyan kasi dito, it's a necessity. So hindi siya want, necessity talaga kasi sa trabaho. Tapos pag malamig na, kailangan mo mamalingki.
tapos wala kang sasakyan, magigib ng tubig kasi yung tubig nila dito iniigib, nag-aano pa doon sa mga grocery store nila doon kasi kinukuha ang mga drinking water. Although may mga water naman kami sa aming mga apartment yung galing sa faucet, pero hindi nila advise yun na drinking for drinking. So kailangan namin mag-igib. So which is napakahirap para sa amin para kung walang sasakyan kasi kung maglalakad ka lang at saka malamig. So yun po, sana po may matutunan kayo at saka nag-aral pala ako guys sa school dito, Showa yung pangalan ng school dito na pinag-aralan ko. At kasi mayroon akong bilas na doon siya nag-aral at saka manakilala siya. At saka buti na nga lang nakapasok ako doon kasi hindi nila tinatanggap doon pag nag-aral ka nang hindi ka marunong mag-Nihongo. So ako, napakaswerte ko na nakapag-aral ako doon na hindi ako marunong mag-Nihongo. Kumuha ako ng Nihongo lesson after kong pumasa ng aking driving test. So which is baliktad, pero hindi pa rin ako marunong masyadong marunong mag-Nihongo, kaya hirap ako nung nasa actual ako kasi hindi kami magkakaintindihan ng teacher, pero sa awa ng Diyos ito ako yung nagdadrive. So sa mga hindi marunong mag-Nihongo dyan, hindi katapusan ng mundo para mag-drive sa Japan, okay? Take it from me. Okay, this is Kakay Sato sa Kaisiyahan. Thank you so much for watching guys. Until my next video. Bye-bye!